Solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristong muling nabuhay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay ikalawang linggo sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon, ang linggo ng mabatahalang awa, Divine Mercy Sunday. Ipanalangin natin na ang awat habag ng Panginoon ay maramdaman natin sa ating pakikipamuhay sa bawat isa. Patuloy nating isama sa ating intensyon ang kapayapaan ng kaluluwa ni Papa Francisco. Ngayon po ay ikalawang araw ng 9 na araw na pagluluksa sa kanyang kamatayan. Gayun din ang intensyon ng lahat ng mga nagpamisa at ang intensyon ng ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga nagtatagubili ng kanilang panalangin para sa ating intensyon na ito. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagkakaloob ng awa at pagpapatawad para sa aming lahat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Ikaw ang mukha ng awa ng Ama na nagpapatawad sa aming mga sala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang awa na gumagabay upang kami makauwi sa aming tunay na tahanan sa kalangitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin, upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag, ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Maraming kababalaghang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Nagtipon-tipon sa portiko ni Solomon ang lahat ng sumasampalataya. Hindi nangahas na makisama sa kanila ang mga di sumasampalataya. Gayon may puring-puri sila ng mga tao. Subalit, parami ng parami ang lalaki at babaeng nananalig sa Panginoon. Dinala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilagay sa mga papag at mga higaan upang pagdaan ni Pedro ay may tamaan ng kanyang anino ang ilan man lamang sa kanila. At dumating din ang maraming taong buhat sa mga bayang kanugnog ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinahihirapan na masasamang espiritu, at siyang lahat ay pinagaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon, butihi po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit, kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay ang lahat ng ito. Ang nagpamalas ay ang Panginoon Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hayag. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon, ang Diyos, ang pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing po o'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis, dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi,
isulat mo ang iyong nakikita. Lumingon ako upang tingnan na nagsasalita, at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sako, at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, "Huwag kang matakot. Ako ang simula at ang wakas at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo. Ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at ang mangyayari pa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudiyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. "Sumainyo ang kapayapaan," sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito.
Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po'y magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Ngayon po ay Linggo ng Mabathalang Awa, Divine Mercy Sunday. Ito po ang larawan ng Mabathalang Awa. Yan, kita niyo sa likod. Yan. Yan ang larawan ni Jesus na mula sa kanyang puso ay dumaloy ang liwanag ng tubig at dugo. Parang pagbabalik tanaw sa pag-ulos sa kanyang tagiliran noong siya'y nakapako sa krus kung saan dumanak ang dugo at tubig, ang simula ng kapanganakan ng simbahan. Yan po ay isiniwalat ni Jesus kay Sister Faustina, ang mensahera ng Mabathalang Awa. At maganda pong tingnan, magandang pagnilayan ang ilang mga simbolismo ng Mabathalang Awa. Kung inyong titingnan, merong isa diyang napakahalagang bagay na sa ang original po ng Mabathalang Awa ay painting, parang ganyan, ano? Ayon sa paglalarawan ni Sister Faustina kung paano niya nakita si Jesus, iginuhit iyon, at yun po ang original, painting po ang original na larawan ng Mabathalang Awa. Kung inyong mapapansin sa likod ni Jesus, kita ganin nyo, ayan, medyo kita, ano po? Si Jesus ay nasa likod niya ang, kita ganin nyo yan? Hindi nyo kita, ano? Nasa likod niya ay pintuan na nakandado. Kita niyo yan, nasa bandang kanan ni Jesus. Yan, nakakandado ang pintuan. Anong binabalik tanawan niyan? Yung sinasabi ng mabuting balita ngayon. Nakapinid ang mga pintuan, ngunit si Jesus ay napakita sa harapan nila. Nung isang taon ay pinalalim natin ang pagninilay tungkol dyan at ang sabi natin ay kahit na sa mga pintuan ng puso nating sarado, magpupumilit pumasok si Jesus. Bakit? Dahil siya'y puno ng awa. Yun ang ating pinalalim nung isang taon. Pero ngayon ay gusto ko kayong dalhin. Si Jesus, kita ang kanyang mga sugat. Sugat sa kamay, sugat sa paa, at sa kanyang tagiliran. Kaya nga nung nagpakita sa kasama si Tomas, ang sabi niya kay Tomas, huwag ka nang magduda. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga sugat at ipasok ang iyong kamay sa aking tagiliran. Ano pong ipinapahiwatig? Bakit kailangan na si Jesus ay nagtataglay ng sugat? Wala pong basihan, pero baka pagpunta natin ng langit, isa sa mga pagkakakilanlan nyo kay Jesus, siya lamang ang tanging taong nasa langit na may sugat ang kamay at mga paa. Tandaan niyo si Padre Pio, diga? Si Padre Pio ay 50 taong binata ang sugat ni Jesus sa kanyang kamay at mga paa at tagiliran. Pero nung namatay si Padre Pio, ang mga sugat sa kamay at paa ni Padre Pio ay nawala. Nawalang parang himala. Ang 50 taong laging nagdurugong sugat ni Padre Pio ay nawala. Pero si Jesus, sa lahat ng kanyang pagpapakita pagkatapos ng pagkabuhay, nanatiling nasa kanya ang sugat na pinagdaanan niya. Maraming mga pagkakataon, mga minamahal, na ang ating mga karanasan, ang ating mga maling desisyon, ang ating mga pagbagsak, ang ating mga problema, ay nagdulot ng sugat sa atin. At isa yun sa gusto nating kalimutan, yung masasamang karanasan ng kabataan, yung mga maling ginawa natin nung tayo ay bata-bata pa, gusto nating kalimutan dahil napakasakit ng mga pagkakataong iyon.
Pero tingnan ninyo si Jesus. Yung mga bagay na pilit nating gustong kalimutan, kay Jesus, pilit niyang tinataglay. Yung mga bagay na maaring ikinahihiya natin, na nagdulot ng sugat sa atin at sa ibang tao, gusto nating mawala sa ating memorya. Pero si Jesus, pinananatili niya ang mga sugat ng krus at ng pako sa kanyang kamay. Bakit? Bakit mahalaga ang mga sugat na pinagdaanan ni Jesus? Ang sinasabi at tila gustong ibahagi sa atin ni Jesus ngayon, huwag mong ikahiya ang iyong mga pagkakamali. Huwag mong ikahiya ang iyong pagbagsak. Huwag mong ikahiya ang iyong mga pagkakasala. Dahil lahat ng iyan, kailanman ay hindi nagpabago sa iyong dignidad bilang taong minamahal ng Diyos. At yun ang gustong sabihin sa atin ni Jesus ngayong linggo ng mabatalang awa. Ang mga sugat ng pako at ng krus ay pinanatili ni Jesus dahil gusto niya laging alalahanin, bakit ba ako nagkasugat? Bakit ba ako naghirap? Ang dahilan ni Jesus, dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang mga sugat ni Jesus ay alaala ng kanyang pagliligtas sa ating kasalanan. Kaya ang isang napakalinaw na paanyaya sa atin ngayon ni Jesus, anong idinulot sa iyo ng iyong mga sugat ng nakaraan? Hindi ba dahil sa iyong pagkakamali dati, ikaw ay mas naging matatag ngayon? Hindi ba dahil sa iyong mga problema dati, ikaw ay mas naging madiskarte ngayon? Hindi ba dahil sa iyong pagkakamali dati, ikaw ay mas naging tapat ngayon? Yun po ang magandang tingnan sa ating mga sugat ng nakaraan. Anong magandang naidulot nito sa ating buhay? Yung mga magulang na dati hirap na hirap, hindi alam kung saan kukuha ng ipagmamatrikula, hindi alam saan kukuha ng pambaon ng mga anak, pangkain sa araw-araw, pero nakaraos. Biruin mo ngayon, may doktor ka na, may lawyer ka pa. Di kaya habang inaalala mo ang mga sugat, ang naging bunga nito ay ang mga pagtatagumpay mo ngayon. O dati, yung iyong mga kasalanan, mga maling desisyon dahil bata ka pa, maaga kang nag-asawa, nakapaghiwalay ka habang ikaw ay may anak. Pero tingnan mo ngayon, ikaw na ang sinusustentuhan ng iyong anak na ikinayod mo ng matagal na panahon. Ang mga pagkakamali ng sugat dati ay nagdudulot ng kagandahan sa iyo ngayon. Kaya mga minamahal, katulad ni Jesus ng mabatahalang awa, na hindi ikinakahiya ang mga sugat na kanyang tinataglay, yun din po ang paanyaya sa atin ng linggong ito. Maaaring gusto nating kalimutan ng ilang bahagi ng ating buhay. Gusto nating alisin sa ating isipan ang mga masasamang nakaraan. Pero maganda pong tingnan ang mga pagsubok at nakaraang ito sa kung paano ka hinubog nito sa pagpapalalim ng iyong pagtitiwala sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At kung paanong ginawa ka nitong matibay na tao sa ngayon upang sa pagharap mo sa mga bagong sugat ng buhay, mapagtatagumpayan mo na ang mga bagay na ito dahil sa tindi ng iyong mga pinagdaanang hirap. Tulad po ni Jesus, na ang dahilan ng kanyang mga sugat ay ang pagmamahal sa atin, tayo rin, inaanyayahan ng mabathalang awa na ang ating mga nakaraang sumugat sa ating puso at kalooban, hilumin ng awa at habag ng Panginoon. Sa banal na misa pong ito'y hilingin ninyo kay Kristo ang mabathalang awa. Kapag tinanggap natin siya mamaya sa komunyon, inyo pong sabihin, Panginoon, hilumin mo ang aking mga sugat. Hilumin mo ang aking mga pagdurusa. At yan din po ang iyak ng simbahan ngayon. Alam ninyong kamamatay lamang ng ating Santo Papa. At ngayon nasa 2nd araw tayo ng 9 na araw ng pagluluksa sa kanyang kamatayan. Pero sa kabila ng kalungkutang ating nararanasan, naroon ang ating malaking pag-asa.
na dahil sa mga pinaghirapan ni Papa Francisco, napakaraming mabubuting bagay ang naisagawa ng simbahan. At alam nating sa gitna ng ating pagluluksang ito, darating ang pag-ibig ng Diyos para sa ating bagong Santo Papa. Maging sino man siya, siya'y mananatiling pinuno ng simbahan at siya ang mananatiling taga-akay natin upang ang mas marami pang sugat na ating nararanasan, hilumin ng awa at pag-ibig ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon pong 2nd linggo ng pagkabuhay ng Panginoon, minarapat nating imbis na magpanalangin ng bayan ay dasalin ang pagtatalaga ng ating buong bansang Pilipinas para sa mabathalang awa. Tayo pong lahat, kabanal-banalang maawaing Jesus, ikaw ang mukha ng awa ng Ama. Mula sa awa ay tinawag mo kami na maging maawain tulad ng Ama. Ang misyong ipinagkatiwala mo sa amin. Sa ganap na pagtitiwala at pananalig sa iyong walang hanggang karagatan ng pag-ibig, itinatalaga namin ang aming sarili sa iyo at inilalagak ang aming sarili sa ilalim ng pag-iingat ng iyong maawaing pagkalinga. Ipinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyong ganap na pag-aalay kaysa ng Espiritu Santo patungo sa Ama, upang kami ay ganap na mapanibago ng iyong awa. Maawa ka sa amin dahil sa digmaan ng mga bansa at sa mga pananakot na gumugulo sa bawat isa sa amin. Maawa ka sa amin sa malawakang pagkakasala laban sa katotohanan at sa mga karumaldumal na kasalanan laban sa katarungan at pagkakapatiran ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin sa mga kalapastangan ng ginawa laban sa iyong mabathalang awa at sa kasukulam-sukulam na panlilibak sa mahihina at mahihirap. Maawa ka sa amin sa mga abuso sa dangal ng tao, mga makasalanan laban sa buhay, pag-ibig at pamilya. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maipamalas namin ang iyong awa sa aming kapwa. Ingatan mo kami bilang iyo, nang sa oras ng pagsubok ay di kami mawala ng pag-asa, kundi may lubos na pagtitiwala na magpasakop kami sa iyong banal na kalooban. Gawin mo kaming kasangkapan ng kaaliwan sa iba, lalo na sa mga nawala na ng pag-asa at hindi na nagtitiwala sa iyong awa. Naway makilala ng lahat ng tao ang iyong hindi masukat na awa, magtiwala sa iyong awa, at luwalhati ng iyong awa magpasawalang hanggan. Jesus, Hari ng awa, Kami nananalig sa iyo ng lubos. kami iyo ng lubos. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon na pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan. Siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria ang Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa banal na piging na Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Baka po mahulog ang inyong anak. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sumunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sandali ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo. Makikita nyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang dambana. Ikatlo, naririto po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer ng Banay-Banay ng Lipa. Sila po ay nagbebenta ng mga raffle tickets para sa pagpaparenovate ng kanilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likod ng ating dambana. Atin po silang suportahan at maging biyaya tayo para sa kanilang simbahan. Ang atin pong Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis po na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon.
At ngayon po'y taon ng Jubileo sa inyo pong pagdalaw sa Pambansang Dambana bilang isang Jubilee Church. Kayo po'y aming inaanyayahang magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook. Ito po'y available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang paliwanag tungkol sa Jubilee Year, sa plenary indulgence at mga panalangin kay Padre Pio. Suportahan natin ang gawain ito bilang mga malalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. At kung inyo po mapapansin doon po sa may harap ng main church, sa gilid ng Divine Mercy Sanctuary, tayo naglagay ng isang lugar kung saan pwede tayo magdasal, magtirik ng kandila, at mag-aalay ng bulaklak para po sa patuloy na kapayapaan ng kaluluwa ng ating Santo Papa Francisco, lalo ngayong mga natitirang araw ng pagluluksa sa kanyang pagpanaw. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa mamayang 2:00 ng hapon, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundles at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Maraming salamat sa ating koro, sa iba pang mga tagapaglingkod, sa ating mga bagong collectors at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Kristo ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pakamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y nakaisa at bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misay na ialay na, humayo kayong mapayapa, ikabit ang ating mga sugat sa awa ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.